Naglabas na po ng part 2 si Saldi Cuto. Grabe. Naglabas na po ng part 2 si Saldi Cuto. Kahit yung part 1 niya nakakapusang ina. Alam mo para tong ang ginagawa nila parang family tree to Sinasagip ni Saldi Cuto ang family tree nilang magnanakaw. Yun lang naman to Sinasagip ni Saldi Cuto etong family tree nilang magnanakaw. Di ba? Sinasagip. Kasi merong isang magtotroso na pangalan Bongbong Marcos ang malapit na silang putulin. Patayin mo si BBM? No joke. Kasi nga puputulin na sila. Dahil pag naalis si BBM, sinasabi ko po sa inyo, piyestang piyesta sa mga magnanakaw ng pera. Piyesta po. Isipin nyo yung sitwasyon ng dalawang sitwasyon. Nandito si BBM, makikinabang ang taong bayan, mapapakulong natin ang mga magnanakaw. O wala si BBM, balik ang mga magnanakaw, walang hustisya sa EJK, kay Kibuloy, sa Bungero, sa China, sa pera ng taong bayan sa flood control. Isipin nyo, mga kababayan ko, mga libag, mga karayuma kong pinakamamahal. Isipin nyo ang bukas ng bansa. Ha? Madaling magsalita gaya ni Harry Roqueng Supa. Detonate! Madali po yun Katulad na siya ni Harry Roque ngayon. Na kahit anong sabihin pwede through social media. Pero may basihan? Wala. May katotohanan? Paano mo malalaman ang katotohanan kung hindi mo ipapa-authenticate, kung hindi mo ipapa-numpaan? Paano mo malalaman? Yung pusang ina yung yung kay Gutese pinanumpaan na sa Senado Sinungaling pa Ikaw pa kaya? Ha? Yan, ganito na po ang modern times natin. Distraction, diversion, lantaran, walang takot, para lang sa kapangyarihan. Sa bilis ng informasyon, nakikita mo rin po ang bilis ng itsura ng mga taong ganid. Kitang-kita nyo? Kung wala po ang informasyon, kung wala po ang social media, paano na tayo? Kung nilabas lang yon sa isang balita sa mainstream media at wala ang social media, tapos na tayong lahat. Bulag na bulag tayo. Pero ngayon, ang bilis ng informasyon. Okay? Napag-alaman natin ang kabubuan nila. Biro mo, grabe ka desperado ito para lang sumabay sa rally, para lang sumabay sa anti-corruption movement, para lang, isipin nyo, pag niluklok nyo ba si Sara, anong mangyayari sa bansa? Ilang beses namin sinabi yan. Anong mangyayari sa bansa natin? Ano si Sara? Panginoong Diyos? Kung yung sarili niya nga ni Sara hindi niya maayos, bansa pa kaya natin? Ano siya, si Jesucristo?
Ha? Kung sana kung papalit sa atin dito sa Pilipinas, si Heso Kristo. Di ba? Si Heso Kristo, yung parang isang ganun niya lang, utek, nakakakain tayo ng tama. Utek, ang daming mga trabaho. Utek, safe na safe tayo sa baha. Wala eh. Ang papalit sa atin, demonyo pa sa mas demonyo. Kalahin mo yon, ang papalit na pinipilit nilang iluklok ay demonyo pas sa mas demonyo. At ang magiging kaalyado niya ay mga demonyo rin. Mga little demons. Ayan muna ang pinapaunawa ko sa inyo. Bago natin talakayin yung part 2. Pero dito muna tayo kay Yusek Pangandaman na isa sa pinakamaganda, isa sa pinakamatalino at pinakamalinis. Ma'am Yusek. Ma'am Yusek. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. Na makalinaw naman eh. Huwag mong bubuoy yung sarili mo. Na ipilipilit mo ang presidente nasaan program. Kaya nga sa konstitusyon, sa gobyerno, may sariling budget ang presidente, ine-explain namin sa inyo. Huwag kang magpakabobo. Unang-una, hawak ng presidente ang DSWD. Pwede lang gawin ng presidente kung 100 million, gawin ng presidente 300 million. Basic. Diba? Basic. Diba inaangal nga ng mga DDS yung confidential funds ng Pangulo na bilyon? Oh. Inaangal nga ng mga DDS. Ba't putik? Ba't makikiyalo pa ang presidente? Saan? Saan program? Sa BICAM. Ba't pupunta pa yung presidente sa BICAM? Isipin niyo yun, paano pupunta yung presidente sa BICAM? Oh. Kung yung logic ni Sara, national threat ang maglabas ng confidential funds, tagtarin ng presidente, yung 1 billion niya, gawin niyan 2 billion confidential funds. Basic! Walang question. Gaya na sabi ni Sara, hindi na kailangan ng resibo. Papakita mo lang, susulat lang ang presidente, binigay niya kay La Chica. Basic! Napakadali pong i-dissect. Binubobo ang tao. Oh, halimbawa si presidente si Sara, confidential funds, nilagay niya lang Mary Grace Piatos. Basic, may 1 billion na din si presidente. Nilagay niya lang Marian Rivera. Nilagay niya lang La Chica. Ganun lang ang confidential funds, di ba? Sabi nyo? Napaka-basic magnakaw ni presidente kung ganun. Bakit pa siya makipagsiksikan sa ang program na makikita siya ng congressman at legislador? Napaka-basic. Napakadaling i-dissect. At pupunta ka pa sa masisita ka. Ba't tatawag ka pa kay Saldico, kay Amaya para magnakaw ka? Pag nanakaw yon, hindi yung pagkonsulta na may sakit siya. Amaya, bili mo akong gamot. Oh, yun eh. Oh, sasabihin ba, Amaya, kailangan ko ng 100 billion. Huwag mo sabihin, ha? Sabihin mo, saldi ko. Presidente, si Bong pupunta doon kay... Bakit hindi ka tawagan si Romaldel? Cousin, I need 100 million, yo. Okay? Cousin. Yeah, of course. What's up? I need 100 billion, yo. Oh yeah, cousin. Yeah, we're going to the Europe for our outing, yo. Okay, cousin. Ba't kailangan ko pa ng saldi ko? Ba't kailangan ko pa ng Amaya? That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations
about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. Tignan mo, paano makikialam yung presidente? Ginagawa nila yung logic na ginawa nila Joel is Lord, yung logic na ginawa ng mga senador, yung logic mismo ni Saldico, pinaparatangan nila si presidente. Kayo ang gumawa niyan, nire-reverse nyo. Kaso sa pag-reverse nyo, ang daming butas kung itutuon nyo sa Pangulo na may sariling budget at makikisaw-saw sa BICAM, malabo. Doon kayo nagkamali. Bobo kayo eh. Sobrang bobo nyo. Kung tinira nyo ang Pangulo sa confidential funds din, pwede pa kayong makalusot eh. Kaso bobo kayo eh. Bobo nyo mga DDS. Ikaw Saldico, ha? Pusang ina ka. Sunugin mo yung scriptwriter mo, si Sara Duterte. Bobo ka eh. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng anim Alam nyo bakit nila, wala ba kayo naaalala? Bakit tinatamaan si Sec Mina ngayon? Kasi nga, nasa skripto. Natatandaan nyo si Vic Rodriguez, di ba? Natatandaan nyo yung may 2025 blanco, tinitira na to. Nakadugtong to sa blanco. Alam nyo? Yung blanco nilang nirereklamo nun, dinugtong nila to. Bali part 3 na to eh. Dinugtong nila to talaga si Sec Mina. Binabanata ni Vic Solar sa noo at ni Ungas si Sec Mina noon. Ngayon, nabuo nila yung script through Sec Mina pataas. Nabuo nila, Amina. Diba? Hindi. Close ko kasi to eh. Close ko to. Kaya tawag ko dyan, Mina lang. Alam niyo naman ako eh. Diba? Alam niyo naman ako, diretso Malacanang ako eh. Diba, ito. Oh. Natatandaan nyo, hindi ko na papakita sa inyo kasi ayoko makita yung noon ni Vic Rodriguez. Paubos na eh. Diba? Si Yusek Mina po, para Eduardo, thank you. Si Yusek Mina po, di ba? Binabanata na noon. Nung kasagsagan ng blanco. Ngayon, hindi nila tigilan. Pero walang epekto. Ngayon, ano nangyari? Dinamay na nila sa script nilang bulok. Oh. Sa script nilang bulok, talagang dinamay nila, pero sa pagdamay kay Yusek Mina, Amina, o Mare, kabubuan. Tumawag daw ang presidente. Hello. Yusek Mina, kailangan ko ng 100 billion. Gayon din! Okay, Rampa! Pasok! Ay. Yusek Mina. Ang tanga naman ni BBM. Bakit kailangan niya 100 billion? May sarili siyang budget. Engot ba yan? Patayin mo si BBM. No joke. Ay, pare Kamandag, thank you. Ay, mag-like kayo. Mag-like kayo, tatapusin natin buhay nyo. Tatapusin natin yung live na to. Wala kang puso, hayop ka. Diba? Hindi lang si Aimee.
Meron akong video na hindi ko lang makita yung kay Vic Rodriguez at saka kay Ungas. Ayan, si Yusek Rodriguez at saka kay Ungas. Pwera pa yung kay Aimee, yung nilait-lait siya ni Aimee. Si Aimee, putek, lumawlaw ang baba. Di ba? Nilait-lait si Yusek Mina ni Aimee. Tapos si Aimee hindi na makasagot. Putek, si Aimee pag nagsisinungaling kasi lalo umaba yung babay. Putek, umabot sa hallway. Buwan, ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Konstitusyon, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings. Yes. Diba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat. Napakalinaw nun, Cheese Escudero. Butas-butas mukha mo. Ha? Ba't ko nabanggit si Cheese Escudero? Kasi si Cheese Escudero, kinokontra yung sabi ni Saldico. Bakit? Hinold binito ng presidente ng 100 billion ang maanomalyang 2025. At bukod doon, meron pang kunyari sinabi si BBM na for later release o hindi mo na i-release, naka-hold muna dahil suspityoso. 'Di ba? Suspityoso. So, imagine niyo, oy, Ma'am Weng Lee, let's help our country, Philippines move forward. DDS, please respect our government and yourselves. Thank you, thank you. Mantakin nyo, kung kasagbuat si BBM, 194 billion bito, putek, ba't mo ibibito? Ba't mo ibibito? Diba? Kung wala kang concern, talagang magnanakaw ka, talagang ba't ko pa ibibito yan? Baka matamaan yung budget ko dyan. Hindi mo ibibito yun. Go! Diba? Go! Kasi, ibibito ko. May kapangyarihan ako magbito. Diba? May kapangyarihan ako magbito. Putek, matatamaan yung ano ko. Matatamaan yung mga project na inaano ko. Pinoproklama ko. Diba? Apaka-basic. Kung hindi mo idadaisek, mabubobo ka. Pero mo dinamay pa si Yusek Mina. Sinabihan daw si Yusek Mina na kailangan ng presidente ng 100 billion. Sinabi daw kay Saldico. At sabi ni Saldico, totoo ba to? Tanong mo pa si Bersamin. Paano nangyari yun? Diba? Paano mangyayari yun? Paano yung Saldico? Imahinasyon yan. Grabe, no? Grabe po. Para lang mabuo yung konsepto, para lang mabuo yung project nila na pababain si BBM, desperadong galawan eh. Sobrang desperadong galawan po. Ito po, explain ko lang sa inyo ha. Ito po, meron po dito na ito po ha, desperadong galawan to eh. Ito. How to make sense of today events. Una, wag tanga sa mga ganitong pagkakataon. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, ang kurap gagawa ng paraan para lituhin ang taong bayan. Tandaan nyo po yan. Nililito po tayo netong mga kurap
pwede po natin sabihin magnanakaw na nga, hindi lang kurap. Mga magnanakaw po sila. Hanggang sa wala na lang maparusahan. Yun po ang motibo. Nililito tayo hanggang wala na maparusahan. Hear everything but believe nothing. I-absorb nyo ang mga naririnig nyo, then analyze muna. Yan po mga karayuma. I-absorb nyo lahat, pero i-analyze nyo because everyone is a media right now. Everyone can investigate even in your own self. Okay? Pangalawa, Saldico is outside the country in hiding. Bakit siya nasa ibang bansa? Nagtatago. Bakit nagtatago? Magnanakaw. Ha? Kaya po siya nagtatago, magnanakaw. Siya po ang nakinabang sa lahat. Si Saldico po ang pinaka-greedy na congressman sa balat ng lupa simula nang itinatag ang Pilipinas. Mula na nadiskubre ni Magellan. Pagayin mo si BBM, no joke. Totoo po yan. Simula nang madiskubre tayo ni Magellan, pusang ina ka, Saldico, ikaw ang pinakakurap. Natatandaan mo yung overprice mo na PPE nung pandemic, panahon ni Digong? Kurap ka na eh, hayop ka eh. Natatandaan mo yung laptop na sinasabi ni Sara Duterte? Oh, kurap ka na eh, hayop ka eh. Paanong malinis ka? Ha? Paano malinis ka, Saldico? Doon pa lang eh, hayop ka talaga eh. Ha? Walang sinabi na si Pulong sa'yo eh. Dahil noon pa man sa PPE, ang dami mo nang ninakaw. Noon pa man sa laptop, ang dami mong ninakaw. Diba? Hindi ka dapat magiging appropriation. Sabi sa akin ni Romualdez. Anong sabi niya sa akin? Cos, what should I do? Huh? They voted for Saldico as appropriation chairman. What can I do, Casniolo? Mother, father, how can they do that? Ma'am Christy Jam MG, thank you. Yan po ang usapan namin ni Castro Romualdez. I said, how can they do that? They didn't even know how stupid and corrupt Saldico, because in the other administration, he is investigated in PPE and in laptop controversy, cause I have nothing to do. This is democracy. I really choose Kimbo, but Saldi have the most number. This is democracy, cause mother, father, cause What the fuck? diba? Sa totoosin po, si Kimbo talaga ang gustong umawak diyan sa appropriation. Si Kimbo. Si Kimbo, dahil nakikitaan ni Romualdez na si Kimbo babae. And pag babae po, masinop sa pera. Pag babae po, yan po ang ating mga asawa. Puro pera. Kasi yung mga babae, masinop sa pera. Puro pera yan. Pera, pengi pera. Diba? Oh. Yan ang mga babae. Pinagkakatiwala natin ang ating pera dahil magaling sila sa pera.
Di ba? Ang tatay, ang tagagawa at taga-provide ng pamilya. Ang nanay, di ba? Ang nanay, ang taga-sinop ng pera at tagapag-alaga ng pamilya. Kaya si Kimbo ang gusto eh. Be, alis ka na? Be, alis ka na? Sige. Sunod ako. What the fuck? Yan ang role ng mga babae. Di ba? Kaya nakikita ni Romualdez na si Kimbo dito. Nasa kwalifikasyon niya. Siya ang karapat-dapat. Pero, bilang pagrespeto sa demokrasya na umiiral sa Congress, hinayaan niya manalo ang demokrasya. Pero kung favoritism lang, si Kimbo na eh. Kaso, binoboto pala yan. Diba? Binoboto yan. O, si ano nanalo? Saldi ko. Ayan ang nangyari. Napeste, napindeo tayo. Oh. May tanong dito. Paano naman si Sara, babae din yon? Hindi ba? Naku po, AC/DC yon. Okay? Siya sabi ko po, pure babae. Si Sara po, tomboy. Nakamiyo yan. Kaya tinakas yung pera natin. Nakamiyo. Di ba? Pag tomboy, nakamiyo. Tinakas ang pera. Broom, broom. Ikaw talaga. Xi Jinping. Mamulalay, thank you. Mamulalay, thank you. Dito na tayo. Thank you, Mamulalay. Pangalawa, Saldico is outside the country in hiding and gave statements that are not under oath. Ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kung yung may under oath niya, nagsinungaling eh. Yan pang walang under oath. Biro mo may part 1, mamaya pakinggan nyo yung part 2. Kahit hindi ka abogado, alam mo ba na dapat na kung hindi naman under oath, matik, walang saysay anuman sinasabi niya. Kung maniwala ka agad, you're allowing yourself na manipulahin at utuin. Pangatlo, alamin ang budget process. You don't have to be a fan of Bongbong Marcos. Yung nag-post po nito, hindi po makabongbong, kakampink. Pero what Saldico is saying doesn't add up. Bakit magpapa-insert ng 100 billion sa BICAM kung sa NEP pa lang pwede na i-insert doon? Also, nagpa-insert sa BICAM, then PBBM vetoes the budget. Nakita niyo po yun? Parang tanga. Make it make sense. Again, wag pauto, wag tanga. Pang-apat, Bongbong Marcos is not paragon of integrity nor honesty. Same with Romualdez. Not actually the most transparent nor the most trustworthy. Hindi sila ganung makikita mo na transparent daw o katiwa-tiwala, sabi niya. But Bongbong Marcos is instrumental. Bakit sumabog ang flood control scandal? Yun po ang hindi nakikita ng iba eh. Yun ang hindi nila masagot. Hindi ka mag-expose nang madadali ka ng sarili mo. Tandaan mo yan. Bigay natin ng diskaya. Anong ginagawa ng diskaya? Example ko lang sa inyo. Gusto nila i-expose nila pero pangako mo immunity. Di ba? Gusto ni Bryce Hernandez i-expose nila, pangako mo ligtas sila. Lagi sa sitwasyon, kailangan mong iligtas ang sarili mo. Dito po sa sitwasyon na to, si Bongbong Marcos ang nag-expose, ipapahamak niya ba ang sarili niya? Hindi, ililigtas niya ang sarili niya.
Oh. So, ang gusto ni Saldico, in-expose si Presidente ito para ipakulong ang sarili niya? Diba? Sangkot siya. Sangkot siya. Sabi ni Saldico, kung sangkot siya, hindi niya na i-expose to. Diba? Hindi niya i-expose to. Putik, sama-sama tayo makukulong pag in-expose ko to eh. Oh. Likewise, Romualdez, eto pa kay Speaker, let go of the speakership and had a generally hands-off approach sa investigasyon sa Kongreso. Oh, 'di ba? Si Speaker walang kaabog-abog, 'di ba? Walang kaabog-abog si Speaker na ano? Nag-resign. Oh, para mas bigyang prioridad ng Kongreso ang kanilang pag-iimbestigasyon. Para Eduardo, thank you. 'Di ba? Para pagbigyan ang investigasyon. Kasi pag nandun siya ang mismo iimbestigahan, ang awkward. Iniimbestigahan mo ang speaker. Paano mo ngayon masasabi yun? Mamaya yariin ka, speaker siya. Yung power niya is greater than sa isang congressman. Oh, 'di ba? Oh. No BBM, no Romualdez, probably no investigation. Tama naman po. 'Di ba? Kung walang Romualdez, walang BBM, walang investigasyon sa flood control. Open 'yan, alam natin 'yan. Sila ang nagbigay pag-asa na maimbestigahan to. And most probably, the plunder just continues. Kung hindi po in-expose ng presidente to, 'di ba? Kung hindi po in-expose ng presidente to, dire-diretso ang nakawan. Dire-diretso ang plunder. Dire-diretso ang korupsyon. Yun ang isipin natin. Lastly, Bongbong Marcos resign. House Bongbong Marcos. Seriously? Totoo ba kayo? Then replace with Sara, who's been impeached due to corruption allegation herself? Ipapalit nyo kay Bongbong si Sara Duterte na na-impeach sa Kongreso? Diba? Yun ang ipapalit nyo. Hindi lang nakalusot sa Senado dahil umami na si Chis Escudero, dumidila siya rin ng betlog ni Digong. Not to mention the mentality, unstable, violent, vindictive, and more incompetent than Bongbong Marcos. Mas walang kwenta, pinaka walang kwenta, pinaka magdanakaw sa lahat. Ano ba? Eto po kay Sara Duterte. She's not actually a solution. She's a death wish for the country. Hindi siya solusyon. Siya ang kamatayan na darating sa atin kapag siya ang naluklok. Siya ang bangungot. Siya ang purgatorio. Siya ang kawalangyaan na darating sa atin pag siya naging Pangulo. Lahat ng Pilipinas, mga pangarap nyo, gigibain yan. So, how to make sense of today's events? Take everything with a block of salt. Demand for Saldico to come home. Allege everything under oath. Answer for his own alleged crime. Ikulong na yang mga karakot. Diba, Saldico? Bago mo intindihin ang presidente, umuwi ka dito. Sagutin mo ang mga kaso mo dito, ayop ka. Sagutin mo ang mga ninakaw mo dito, ayop ka. Feeling mo. Anong gusto ng mga DDS? Saldico is a hero? Ay pusang ina nyo.
Ha? Saldico is a hero? Paano yung SunWest? Isipin nyo yun. Pupurihin nyo si Saldico, isang magnanakaw? Ano kayo? Ganun na ba tayo ka-immoral? Ganun na ba tayo kawalang kwentang Pilipino? Pupurihin nyo to, nagnakaw? Dinadivert niya ang issue para hindi ma-issue siya. Hindi ma-issue yung kinabibilangan niya. Abay, matindi. Diba? Kaya mag-ingat po tayo mga kababayan, mga karayuma. Mainggising po tayo. Isasabay nila sa rally to. Baka may part 7 pa to hanggang rally, hanggang November 30, hanggang part 55. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.